Dakilang kapayapang ukol sa kaitasan, muling iginagawad sa inyong kalagitnaan, na sana'y mapagtanto't mapagbulay-bulay ng bawat tao, maging nasa aking harapan o sa labas man ng kampamento, kung anong halaga ng katotohanan sa inyong mga buhay, sapagkat sa mga kapanahunan, sa mga nakaraan at nagdaang panahon, at hanggang sa inyong kasalukuyan, ang Diyos na nasa kaitasan ay laging nagbibili ng mga taong tagapagligtas sa ibabaw ng lupa, upang ang bawat taong nananalangin at upang ang bawat taong tumatawag sa kanyang pangalan at bawat taong may tunay na pananampalataya ay maligtas sa pamamagitan ng mga tagapagligtas na inilathala sa kalagitnaan at sa daigdig na inyong ginagalawan. Datapwat masdan ninyo kung ganong karami ang nagsipaglitaw sa inyong kapanahunan, na sinasabing sila ang tagapagligtas, na sinasabi sa kanilang mga sarili at sinasangyaw sa bawat taong kanilang nakasasalamuha, na sila'y naging bisig ng Diyos na buhay. Datapwat sino ang kanilang mga naligtas? Sino ang umawak sa kanilang mga kamay upang magtanggap ng putong ng buhay? Kung napagsiyasat lamang ng bawat nilalang kung sino ang tunay na pinagkalooban na maging bisig at tagapagligtas sa inyong kapanahunan, gising sana ay walang taong naging bulag, walang taong naging bingi, at walang tao na umangkin na nasa kanila ang tunay na pananampalataya. Dapat di gayon ang nangyari mula pa noon at hanggang ngayon, na ginawa ng Diyos na buhay ang tunay na bisig at kanang kamay sa inyong kalagitnaan, na siya ngayong nagtuturo sa inyo ng mga hiwaga ng kaitasan, at siyang nagtuturo sa inyo ng mga hiwaga ng ebanghelyo ng kaligtasan, na hindi man lamang mapahalagaan ng bawat tao sa labas at loob ng kampamento, na kung inyo lamang sana napag-unawa kung anong kagustuhan ng Diyos na buhay na maganap sa inyong daigdig, na
sana ang lahat ng nilalang ay namulat sa katotohanan. Datapwat maging kayo ng mga nasa loob ng kampamentong ito. At kayo na mga pinagkalooban ng pamatok sa inyong mga balikat, na kahit na inyo'y napagsisiyasat, na ang unang sugo sa inyong kalagitnaan, na siyang nagbibigay buhay sa bawat isa't isa sa inyo, na siyang nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa't isa sa inyo, ay hindi ninyo mapag-unawa kung ano ang kanyang dapat na may paiwatig sa kalagitnaan. At hindi mapag-unawa ng bawat isa't isa sa inyo kung ano ang ibig ng unang sugo na may pagawa sa bawat isa-isa sa inyo, na pinagkalooban ng pamatok na kayo ay humayo upang ang bawat taong nadidiliman at bawat taong nabubulag sa maling paniniwala at pananampalataya ay inyong pagalingin ng kanilang mga paningin at inyong ibalik ang kanilang pag-asa na may buhay. Datapwat di gayon ang inyong nagagawa, sapagkat lahat sa inyo ay hindi nagiging sapat ang karunungan na sana ay dapat naging sapat, datapwat hindi ang nagaganap. Malaw ng panahon na kayo'y tinuturuan. Malaw ng panahon na sa inyong kalagitnaan ay inihayag at sinaysay ang mga gawain na dapat gampanin ng bawat isa't isa sa inyo. Kaya't huwag kayong magtaka sa inyong mga sarili na kung bakit dumaratal pa sa inyong mga sarili ang mga karamdaman na napasasapit sa mga tao na gayon din sa inyo bilang mga pinahirap, na hindi kayo marunong mga gulay sa inyong mga sarili. Pagamat kayo ay may mga aral, pagamat ang bawat isa't isa sa inyo ay natuturuan ng kabanalan, na bagamat ang bawat isa't isa sa inyo ay nagsasaysay ng matuwid, na hindi ninyo magawa sa inyong mga sarili. Paano kung dumatal ang kapanahunan na kasama ang unang sugo ay muli kayong ipalibot sa bawat lunduyan ng inyong mga kapatid? At kung paano dumatal ang kapanahunan na ang unang sugo ay ipagmalaki ang bawat isa't isa sa inyo sa bawat ninyong kapatid, ay datnan kayong ganyan at datnan pa rin kayong gayon. Anong kabuluhan sa kalagitnaan na kayo'y pinagkalooban ng katotohanan, ng karunungan at ng kapangyarihan, na kayo'y nagsasabi sa inyong mga sarili na kaya niyong mga siwa at mamahala sa bawat kapulungan, tatapwat hindi ninyo mapamahalan ng inyong mga sarili. Ano ang pagkakaiba ng mga bagay na yan? Sapagkat alalahanin ninyo kung gaanong karaming tao ang nabubuhay sa inyong kapanahunan. Alalahanin ninyo at inyong pagbulay-bulayin kung gaanong mga tao ang tumatawag sa pangalan ng Diyos na buhay at nanghihingi ng kaligtasan at kalunasan sa kanilang mga nararamdaman sa puso. At masdan nyo rin ng bawat tao at inyong pakinggan ang tinig ng mga kaluluwa na hindi naligtas ninuman. Kung kayo lamang ay nagsumipag, naganapin ang mga tungkulin na yayan,
At kung ang bawat isa't isa lamang sa inyo ay nakiayon sa ibig ng unang sugo, gising sana ay marami na kayong naimulat na mga bulag. Marami na kayong nailawan na mga nadiliman. Kaya't isipin ninyo sa inyong mga sarili, sa paanong gaganapin ng bawat isa't isa sa inyo ang mga tungkulin na yan. At mga bulay kayo kung ano at saan ang bawat isa't isa sa inyo na magkulang at nagkakasala pa. Na sana ay batid ng bawat isa't isa sa inyong mga sarili na hindi lamang kayo ang kailangan na maligtas, kundi ang mga tao din na nasa labas ng kampamit na kailangan ninyong bigyan ng awa, na kailangan ay pagkalooban ninyo ng kaligtasan katulad ng natanggap ninyo sa kalagitnaan. At bilang sa inyo na mga mananamba sa Espiritu at katotohanan, huwag nyo ngang ipamungkay ang inyong mga sarili sa galit ng Diyos na buhay, na kayo ay pasasailalim lamang ng dahil sa pakinabang, na kayo ay makikipagtipan sa aming harapan upang tumanggap ng mga kaloob sa kaitasan at hindi upang tanggapin ng saway na sa inyo'y pinagkakaloob. Magkaroon naman ng bawat isa't isa sa inyo ng utang na loob sa harapan ng Diyos na buhay at sa unang sugong kumakandili at umuunawa sa inyo. Sapagkat hindi lahat ng tao sa sanglibutan ay pinagkalooban na makita ang katotohanan. Hindi lahat ng tao sa sanglibutan ay pinagkalooban na malunasan ang kanilang nararamdaman o ang kanilang mga suliranin. Datapwat kayo ay naging mangpalad, sapagkat inyong napag-uunawa ang mga bagay na katulad nito, at inyong nasasaksihan ng inyong mga mata at naririnig ng inyong mga pandinig kung ano ang aming isinasisay sa kalagitnaan at kung ano ang mga talingag at kahulugan na ibinubuka na bibig ng unang sugo na kailangan ninyong itanim sa inyong mga sarili. Kaya't huwag kayong umasa na kung kayo ay makipagtipan sa aming harapan na walang sapat na pananampalataya at hindi kusang loob na kayo'y manumbalik sa kanyang harapan, anong kadahilanan at humaharap kayo sa amin na may dalawang tunika at dalawang pagkatao? Sapagkat hindi namin ibig na makita sa kalagitnaan ang mga taong nagpapanggap sa kanilang mga sarili na kami nakikilala nila, at hindi namin ibig naming masiyasat sa kalagitnaan na kami inyong napapagkilala. Kung tunay nga na ang inyong mga sinasisay ay nauunawaan namin kayo, dapat ay unawain nyo rin ang ibig ng Diyos na buhay na siyang lumalang at nagbigay buhay sa bawat isa't isa sa inyo. Kaya't kayong mga mananamba ay ipagpatuloy ninyo ang inyong mga nasimulan, na kayo ay mag-aral ng kabanalan, na kayo ay manumbalik sa harapan ng Diyos na buhay, at inyong ihain ang inyong sarili at ibigin niyo ang Diyos na buhay na buong puso't kaluluwa ng bawat isa't isa sa inyo, upang kung dumatal ang kaparusahan at kapamakan na inilatag sa kalagitnaan sa daigdig na inyong kinasasaligan, baka sakali ay maligtas kayo sa kapamakang dulot ng ipinagkaloob ng Diyos. Sapagkat sa inyo ay muli kong inihahayag
na pinagkalooban ng Diyos na may pahamak ang lupa sa pamamagitan ng 4 na anghel na pinirman upang ang bawat tao na nagkakasala sa kanyang harapan at hindi sumusunod sa mga batas at palatuntunan ay maparusa. Kaya't kung hindi ninyo ibig na kayo ay madamay sa mga parusa na ipagkakaloob ng Diyos, katotohanan isinasaysay sa inyo. Kayo'y manumbalik at talikuran ang mga kalayawan ng pita ng laman at sumunod sa agos ng tubig ng buhay na sa inyo'y iginagawad sa kalagitnaan. Kaya't kung inyo sana napagtatanto ang lahat ng mga salitang ito at kung inyong napagbubulay-bulay sa inyong mga sarili, gising sana kayo. Ang bawat isa't isa sa inyo ay namulat na. Datapwat hindi ganun ang naganap. Na kahit na kayo'y nangakikinig at inyong pinagmamasdan ng inyong mga mata ang aming pagayag at ang pagsasaysay ng unang sugo, ay hindi ninyo binuksan ang inyong mga puso at hindi ninyo binuksan ang inyong mga unawa upang mapag-unawa ang aming ibig. Sapagkat kung tunay na ang puso ng bawat isa't isa sa inyo ay inyong binuksan, kayong din ang inyong mga unawa, nalaman nyo na sana kung ano ang ibig ng Diyos na buhay na ikawad sa daigdig na inyong kinasasagyan. Sapagkat di lamang kayo ang karapat-dapat na maligtas, kundi marami ring tao ang sumisigaw at tumingi ng kaligtasan. Kaya kayong lahat, mga pinahirang, kayo'y magsipagbangon, kayo'y magsipagtindig, inyong isulong ang kabanalan, inyong lakaran ang kabanalan, at inyong iwaksi ang walang kabuluhan, at inyong paglabanan sa inyong mga sarili ang kagustuhan ng pita ng laman, at pakabanalin nyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng pakikipag-aral ng kaban ng tipan at sa pakikinig ng aming sinasaysay sa kalagitnaan. Pilitin ninyong itanim sa inyong mga puso at kaisipan ang lahat ng aming inihayag upang kayo ay magbunga at upang ang bawat isa't isa sa inyo ay makita ng Diyos na buhay na tunay na nagbabalik loob sa kanyang harapan. Sapagkat ang bawat isa't isa sa inyo ay nahalintulad sa mga pananim, nahalintulad sa isang ubasan, na kung ang bawat isa't isa sa inyo ay madiligan ng salita ng Ebanghelyo ng kaligtasan at madiligan ng aming mga inihayag, tunay nga na kayo'y magbubunga at mararatnan ng mayari ng ubasan na marami ang binunga, sapagkat inyong napag-unawa at inyong inibig ang saway ng Diyos na buhay. Tatapwat kung kayo ay tumanggi sa saway at hindi sununod ang mga batas at
palatuntunan, katakot-takot na kaparusahan ang darating sa inyo kung kayo'y sumunod. At yan lamang ang aking bilin sa inyong kalagitnaan. Muli kong iginagawad ang tungkod na ito upang sino man ang sumuway sa kalitlit-litang utos na yan ay maparurusa. Adios sa inyo. Ako ang propeta Moises. Purihin ang Diyos, Alleluia, purihin.